Sisikip ng traffic sa Metro Manila. May naibaba sa araw na ito at last working day pa para sa linggong ito. Kasama natin si JM Reyes para ibigay ang traffic situation report sa mga sandaling ito. Magandang hapon sa iyo, JM. Maraming salamat at magandang hapon sa iyo, Sandro. Kapansin-pansin nga naging pagbabago dito sa lagay ng trapiko dito sa may EDSA. Kung kahapon ay nagmistulang bottleneck itong EDSA southbound dahil nagbara yung mga sasakyan dyan at halos hindi na kumikilos. Ngayong araw na ito ay kapansin-pansin naman ang napakaluwag na daloy magkabilang panig man ng EDSA. At para tayo ay alalayan naman para sa ating Offline Semana Santa 2013 ng MMDA. Kasama po natin ngayon live si MMDA General Manager Corazon Jimenez. Magandang hapon po sa inyo, Jim. Magandang hapon sa lahat ng nanonood dito sa PTB4. Opo, ma'am, panimula po natin ang mga tauhan po ng MMDA at ang ating i-deploy at saan-saan po sila ngayon po nakakala? Mula po noong Biyernes, March 22, nakadeploy na po yung 1,800 plus namin na mga enforcers. Amin pong nasa Metro Base, doon po sa road emergency group namin at saka yung sa sidewalk clearing at yung nasa amin pong mga naglilinis na Metro Aids. So mula pa ho nung Friday talagang tinitignan na namin ang daloy ng trafiko at nakita naman natin medyo mabigat. Kami po ay mga nasa public terminals na mga buses. Nandun ho kami sa mga areas ng entry at exit din ng Metro Manila. Sa mga simbahan, yan ang bago natin ngayon. At saka sa lahat ho ng dalaw yan ng sasakyan, nakapost po dyan ang ating mga enforcers together with yung mga partners natin sa PNP, sa DPWH at lalong-lalo na po yung mga traffic units ng bawat LGU. Kaya hindi tayo nahihirapan ngayon dito sa ating mga ginawang coordination. Ngayon medyo maganda na ang traffic, nakita natin na medyo maluwag. Marami na ho nakaalis. At saka naging maganda naman ang naging daloy po ng yung sistema na nangyari doon sa mga bus terminals, sa mga ports, sa airports. So nakikita natin ang mga tao na rin ay nagpapadisiplina na rin at alam nila kung kailan sila dapat pumunta sa mga ports na yon, yung mga terminals at lagi ho tayo nagpapaanunsyo na kung pwede lang po gawin nila yung tinatawag na planning ng kanilang pag-alis dito sa Metro Manila. Ngayon, nasabi ko nga noong Friday, nag-activate na tayo ng ating pong mga tauhan. Ang deactivation naman ito hanggang April 1 para makita naman natin ang pagbalik nila ay maluwat din. Opo. Mama, ano naman po nga klase ng mga serbisyo ang nakahanda po nga ipagkaloob ng ating MMDA sa ating po mga motorista? Kita nyo yung namin, mga nakapula. Ito po yung aming mga sidewalk clearing. Tumutulong na rin po sila, lalo na doon sa mga bus station, ay yung ating pong bus segregation. Nakikita nyo na doon sa loading base natin, ay nandyan sila na kailangan maka-andar kaagad ang mga sasakyan bago mag-create ulit ng panibagong traffic. So nakatulong po yun. Nakita nyo naman si Chairman Francis Tolentino kahapon, talagang nagbaybay sa lahat ng mga lugar na to. Opo, ma'am, dito po sa isinagawang mga random drug testing at alcohol testing ng MMDA at ng PIDEA at ng iba pong mga ahensya. Ma'am, hanggang kailan po ito magtatagal upang masiguro po yung kaligtasan ng ating mga kababayang bibiyahe ng mga bus pa probinsya? It's still ongoing, hanggang sa makita natin at malaman din ng ating mga drivers, ng mga public utilities especially, na ito po ay talagang ipinapatupad at dahil nga yung pag-drive nila, kung minsan ang bilis-bilis, kung bakit hindi natin malaman bakit nila ginagawa yon. So, tingnan natin saan ang kagaling yung ganong klaseng attitude nga, sabi natin. Oo. So, tuloy-tuloy lang din po yun. Opo. Mama, nasabi niyo po na isa sa mga bagong lugar na binabati ninyo ngayon ay ating mga simbahan, at kaagapan niyo po rito ang CBCP. Ano naman po ang ating may pagkakaloob sa atin naman po mga deboto na magsisimba po o magbibisit iglesia o kaya naman po ay sasali sa mga prosesyon? Ito tinitignan natin kasi nga may mga simbahan na talagang mataong-matao, lalo na po yung mga shrines, Kagaya ng Baclaran, tumawag sa atin dyan ang mga kaparian kung pwede bantayan. So kanina, in-inspection ko naman kung nakakapasok labas ang ating mga deboto dyan sa Baclaran Church. Maganda naman po ang daloy. Sa nakaposting din po ang MMDA dyan. Opo, mama, bukas nga po ay Huwebes Santo at inaasahan na dadagsan ang ating mga kababayan para sa alay lakad patungo sa Maya, Antipolo City. Kamusta naman po ang ating mga paghahanda sa ruta po ng mga alay
nandito sa may Metro. Ayan, tinitingnan din ng ating mga traffic enforcers. Meron kaming isinagawa ding traffic management kung paano din hindi ba ang prosesyon kung minsan mahaba. So nakaantabay din po kami diyan. Opo. Gusto ko lang i-anunsyo rin na nag-lift tayo ng ating number coding. Kaya tignan mo kahit na lifted, maluwag pa rin ng traffic. Oo, so napakagandang tanawin ito from our topmost floor ng MMDA. Opo, Mama, kamusta naman po yung ating preparations dito naman po sa muling pagbalik ng ating mga kababayan sa Metro Manila dahil ko itong mass exodus ngayon and napaghandaan naman po kita po natin ang napakagandang trapiko. Kamusta naman po ito pagdating po sa may Pasko ng Pagkabuhay? Makakaasa po sila na magiging maayos din po ang pagdating nila dito sa Metro Manila at saka marami na rin kasi mga estudyante na nakabakasyon tapos na po yung ibang klase, yung ibang eskwelahan. Natin na magiging systematic din po ang gagawin natin diyan sa pag-aantabay doon sa ating mga kababayan na babalik po sa Metro Manila. Yung lahat po ng exit saka entry points nakabantay po yung mga tao natin, NLEX, SLEX, doon sa may Caloocan, dito sa may Antipolo, dito sa may Ortigas. So marami ho tayong talagang binabantayan at bawal ho kami kasing mag-leave hanggang April 1 bawal ho kaming mag-file ng leave dito sa MMDA. Opo, marami po salamat dito po sa ating pagbibigay kaalaman sa ating mga motorista at sa ating pong mga deboto ngayong pong Semana Santa. Marami po salamat at muli magandang hapon po sa inyo, GM Jimenez. Maraming salamat din. Have a prayerful Lenten season. Opo, maraming salamat at narinig po natin ang pahayag na yan mula kay MMDA General Manager Corazon Jimenez. Samantala, alamin na natin ngayon ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunay lansangan ng Metro Manila. Mamaya po iyan sa aming balik.